Tapat sa balita, matatag at maaasahan. Walang kinikilingan, walang kinoprotektahan, balitang tama at totoo lamang. Dito lang yan sa Newsroom Pinas. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan at OFW sa buong mundo. Hindi ka maiiwan, unang-una ka sa balita. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para laging updated sa pinakamainit na issue ng bayan. Simulan na natin ang balitaan. Isang matinding babala ang ipinalabas ngayon ng bansang Russia para sa lahat ng mga dayuhan na kasalukuyang nananatili sa Kyiv, ang kabisera ng Ukraine. Pinayuhan ng pamahalaang Russian ang mga diplomat at mamamayan ng ibang bansa na lisanin agad ang lungsod bago magsimula ang kanilang malawakang pag-atake. Ang hakbang na ito ay bunsod ng banta ng Moscow na maglulunsad sila ng sunod-sunod at planadong pambobomba sa iba't ibang bahagi ng kabisera. Ayon sa ulat mula sa Ministry ng Depensa ng Russia, ang mga target ng kanilang nakatakdang operasyon ay ang mga pasilidad ng industriya ng depensa sa Kyiv. Sinabi ng Moscow na ang mga planadong pag-ataking ito ay isang direktang tugon sa mga naunang aksyon ng militar ng Ukraine. Nagdulot ito ng matinding pangamba sa buong komunidad ng mga diplomatiko na nakabase sa kabisera habang patuloy na tumataas ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang babalang ito ay nag-ugat sa isang insidente noong nakaraang linggo kung saan isang drone attack ng Ukraine ang tumama sa isang student dormitory sa Starobilsk, isang rehiyon sa Luhansk na kasalukuyang kontrolado ng Russia. Ayon sa pamahalaan ng Russia, hindi nila hahayaang lumipas ang pangyayaring ito nang walang kaukulang ganti, kaya naman inihahanda na nila ang kanilang pinakamalakas na tugon militar sa mga darating na araw. Sa naturang pag-atake sa Starobilsk, hindi bababa sa 18 katao ang naiulat na nasawi, karamihan ay mga sibilyan at estudyante. Itinuturing ng Moscow ang insidenteng ito bilang isang malinaw na gawaing terorismo laban sa mga inosenteng mamamayan. Dahil dito, idineklara ng Russia na ang kanilang ganting salakay ay magiging sistematiko at hindi titigil hanggat hindi lubusang napaparalisa ang kakayahan ng Ukraine sa digmaan. Mabilis namang itinanggi ng militar ng Ukraine ang mga paratang na ito ng Russia. Ayon sa pamahalaan sa Kyiv, ang kanilang tinarget sa Starobilsk ay hindi isang dormitoryo ng mga estudyante kundi isang elite drone command unit ng militar ng Russia. Iginiit ng Kyiv na ang kanilang mga operasyon ay nakatutok lamang sa mga lehitimong pasilidad ng militar upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo laban sa patuloy na pananakop. Sa kabila ng pagtanggi ng Ukraine, determinado ang Russia na ipagpatuloy ang kanilang plano. Sinabi ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russia na ang kanilang mga target sa Kyiv ay ang mga partikular na lugar kung saan ididisenyo, ginagawa at pinoprograma ang mga unmanned aerial vehicle o mga drone. Ayon sa kailya, ang mga pasilidad na ito ay nakakalat sa iba't ibang bahagi ng kabisera, kaya mapanganib para sa mga sibilyan. Dahil sa panganib na dulot ng mga nakakalat na pasilidad ng drone sa buong Kyiv, partikular na binalaan ng Russia ang mga dayuhang diplomat at kawani ng mga pandaigdigang organisasyon. Pinayuhan silang lisanin ang lungsod sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang anumang pinsala. Ito ay isang pambihirang hakbang na nagpapakita ng seryosong banta ng Russia na baguhin ang takbo ng kanilang opensiba sa mga darating na oras. Bukod sa pampublikong pahayag, may mga diplomatikong hakbang din na ginawa ang Russia. Iniulat na direktang kinausap ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov si US Secretary of State Marco Rubio sa pamamagitan ng telepono. Sa kanilang pag-uusap, ipinaalam ni Lavrov ang kanilang plano at hayagang pinayuhan ang Estados Unidos na ilikas na ang lahat ng mga tauhan ng kanilang embahada mula sa Kyiv upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Sa opisyal na pahayag ng Foreign Ministry ng Russia, mariing kinundena ng Moscow ang tinawag nilang kawalang galang ng Ukraine sa batas ng karapatang pantao. Tinawag pa ng Russia ang administrasyon sa Kyiv bilang isang rehimeng Nazi at terorista na sadyang umaatake sa mga sibilyan at hindi nag-aatubiling pumatay ng mga bata. Ang ganitong uri ng retorika ay lalo pang nagpapalala sa diplomatikong hidwaan ng dalawang bansa. Bilang tugon sa mga banta ng Russia, mabilis na kumilos si Ukrainian Foreign Minister Andriy Sybiha. Nanawagan siya sa lahat ng kanilang mga kaalyadong bansa na huwag magpadala sa tinawag niyang pangingikil o blackmail ng Russia. Ayon kay Sybiha, ang mga babalang ito ay bahagi lamang ng psikolohikal na digmaan ng Moscow upang takutin ang internasyonal na komunidad at pahinain ang suporta para sa pagtatanggol ng Ukraine. Upang ipakita ang kanilang pagkakaisa at suporta sa Ukraine, higit sa 70 dayuhang diplomat ang nagtipon-tipon sa Kyiv.
Binisita nila ang mga lugar na matinding na pinsala ng mga nakaraang pag-atake upang magbigay pugay sa mga biktima. Ang hakbang na ito ng mga diplomat ay isang malakas na mensahe sa Russia na ang buong mundo ay nananatiling nakatayo kasama ang mga mamamayan ng Ukraine sa kabila ng mga patuloy na banta. Isa sa mga nagpahayag ng suporta ay si French Ambassador Gaël Vayssière. Sinabi niya na sa kabila ng patuloy na banta ng pambobomba, ang mga ordinaryong mamamayan sa Kyiv ay patuloy na pumapasok sa trabaho at namumuhay ng normal. Ayon kay Vayssière, ang katatagang ito ay napakahalagang ipakita sa buong mundo at tungkulin ng mga kaalyadong bansa na suportahan ang ganitong uri ng determinasyon laban sa pananakop. Ang sitwasyon sa Kyiv ay nananatiling tensyonado ngunit may mataas na antas ng disiplina. Bagamat may pangamba sa bawat sulok ng lungsod, pinipili ng mga residente na magpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na gawain habang naghahanda sa anumang posibleng mangyari. Ang mga lokal na otoridad naman ay patuloy na nagpapaalala sa publiko na iwasan ang paglapit sa mga pasilidad ng militar at mga gusali ng pamahalaan. Gayunpaman, hindi dapat balewalain ang banta ng Russia dahil sa mga nagdaang karanasan. Mula nang maganap ang insidente sa Starobilsk, sunod-sunod na missile at drone attack na ang naranasan ng Kyiv at mga karatigpok nito. Ayon sa mga ulat mula sa lokal na pamahalaan ng Ukraine, hindi bababa sa 4 na sibilyan ang napatay habang mahigit 60 iba pa ang sugatan sa mga pinakahuling pag-atake sa gabi. Kinumpirma rin ng Russia na ginamit nila ang kanilang pinakabagong Oreshnik hypersonic ballistic missile sa mga nakaraang pag-atake. Ito na ay ikatlong pagkakataon na ginamit ng Moscow ang makabagong sandatang ito na may kakayahang magdala ng nuclear warhead sa loob ng 4 na taon ng digmaan. Ang paggamit ng ganitong uri ng high-tech na armas ay nagpapakita ng mas agresibong yugto ng opensiba ng militar ng Russia. Hindi lamang ang kabisera ng Kyiv ang nakararanas ng matinding hagupit ng digmaan. Sa mga silangang rehiyon ng Kharkiv at Donetsk, nag-ulat din ng mga opisyal ng Ukraine ng mga bagong kaso ng pagkasawi dahil sa mga pag-atake ng Russia. Ang mga residenteng nananatili sa mga lugar na ito ay patuloy na nakararanas ng walang humpay na pambobomba na nagdudulot ng malawakang krisis sa kuryente, tubig at pagkain. Sa kabilang banda, nananatiling matatag ang paninindigan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Noong unang bahagi ng buwang ito, iginiit niya na ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng langis at produksyon ng militar ng Russia ay ganap na makatwiran. Ayon sa Zelensky, ito ay tugon lamang sa mga nakaraang pag-atake ng Russia na nagpabagsak sa isang apartment block sa Kyiv at pumatay sa maraming sibilyan. Sa nakalipas na mga buwan, kapansin-pansin ang pag-unlad ng kakayahan ng Ukraine sa paggamit ng mga drone para sa digmaan. Nagtagumpay ang kanilang militar sa pagtama sa mga estratehikong target sa loob mismo ng teritoryo ng Russia, partikular na ang mga infrastruktura ng enerhiya. Ang mga tagumpay na ito ay nagdulot ng malawakang pinsala sa ekonomiya ng Russia na siyang nagtulak sa Moscow na maglunsad ng mas malalakas na ganti. Habang patuloy na nagbabangayan ang dalawang panig, ang mga sibilyan pa rin ang nagdurusa sa gitna ng labanan. Ang banta ng mas matitinding pag-atake sa Kyiv ay naglalagay sa libu-libong pamilya sa panganib. Ang internasyonal na komunidad ay patuloy na nagmamasid at nag-aalala na ang hidwaang ito ay maaring humantong sa isang mas malawak na krisis na makakaapekto sa kaligtasan at ekonomiya ng buong daigdig. Sa pagtatapos, nananatiling nakatutok ang mata ng mundo sa Kyiv kung paano tutugon ang pamahalaan ng Ukraine at ang mga kaalyado nito sa seryosong babalang ito ng Russia. Mananatili ba ang mga diplomatikong misyon o magpapasya silang lumikas para sa kanilang kaligtasan? Iyan ang mga tanong na sasagutin sa mga susunod na araw. Mula rito sa Larangan ng Balita, ako ang inyong field reporter na magpapatuloy sa pag-uulat.